Ayan. Kaya't nung panahon pong yan, ay nung panahon po na nasa ilalim ng iba't ibang kapangyarihan, ang lipi ni Abraham, ni na Saul, ni na David, ni na Solomon, ano po, ay talagang naniniwala po sila sa propesiya ng mga panahon na yon na balang araw ay darating ang isang manunubos, ang isang Mesaya, ano po, ang isang Emmanuel. Ayan po. Kaya nung lumitaw po si Kristo, ay tinawag po siyang nung lumataw po si Jesus ay tinawag po siyang Kristo, ano po? Dahil sa kanilang paniniwala ay siya na po yung hinihintay ng propesiya o katuparan ng propesiya na siya yung magliligtas sa bayang Hudyo. Ayan po, na kanya naman pong ginawa. Ayan. Ano po? Pero siyempre, makikita po ninyo sa kasaysayan na kung saan sa pangangaral po ni Kristo ay talaga marami siyang nakaaway. At sa katunayan ay meron pong ginawa ang mga Roman Empire, mga hari ng mga Romano, na kung saan ay pinaparusahan po ang kanilang ang mga tagasunod ni Kristo, po, na kung sino man naniniwala kay Kristo ay talagang kanilang pinaparusa. Meron po diyang pinapakain pa sa leon o pinapatay, at hindi sila papatayin kung itatatwa po nila ang Kristyanidad. Kaya kung makikita po natin sa kasaysayan, ano po, na ito pong Kristiyano, mga Kristiyano nung panahon po ng Roman Empire ay inuusig po nila yan. Hanggang at sa katunayan sila nga po ang pumatay, nagpapatay kay Kristo, di po ba? At sa kanyang ilang mga disipulo. Pero dahil sa paniniwala ng mga disipulo ni Kristo sa isinusulong na pagbabago ni Kristo ay talagang ang kanilang pananampalataya para sa kanya ay hindi nila itinatwa kahit na ito'y mga hulugan ng kanilang kamatayan. Okay? So ibig sabihin, kahit na sa patuloy na paghahabol, pagpatay sa mga Kristiyano nung panahon ng Roman Empire, ay hindi po natalo ang paniniwala ng Kristyanidad. Bagkus, lalo po silang dumami. Kaya ito nangyari po nung panahon po ni Constantine, ay dahil nakita po mga 313 Anno Domini na po ito, no? Ay nakita po niya na parang sa kanyang digmaan ay parang nagmilagro po na may lumitaw na isang krus sa kanilang dinadaanan, ano po. Kaya't idiniklara po niya nung kanyang siya na po ang hari na maging opisyal na lang, ano po, maging opisyal na relihiyon ng Roman Empire ang Kristyanidad. Pero bago po niya gawin yan, ay kinilala na po ni Haring Theodosius ng Roman Empire ang Kristiyano bilang isang relihiyon na maaaring umiral sa Imperyong Romano. Ngayon, nung panahon po ni Constantine ay idiniklara po na maging opisyal na relihiyon ng Roman Empire ang Kristyanidad. Ano po? Kaya syempre dahil sa maraming kalaban ang Roman Empire, ito po ngayon ang kanilang ginamit, ano po, itong Kristyanidad upang sakupin ang ilan pang mga bansa na hindi umaayon sa kanila. At noong mga panahon po ay makikita po natin sa kasaysayan na ang Roman Empire ang siyang pinakamakapangyarihang imperyo nung panahon na yon. Kaya noong mga panahon pong yon ay sinasabing imposibleng babagsak ang Roman Empire. Pero bumagsak din po, ano po? At yan ay makikita natin sa kasaysayan. Ibig ko lamang pong sabihin ngayon, ano po? Upang matugunan ang question na tunay po bang Kristyanidad ang dumating sa Pilipinas tulad ng Kristyanidad na isinulong ni Kristo? Kung titignan po natin yung pinagdaanan ng kasaysayan at kung papaano inagaw ng Roman Empire ang Kristyanidad, ay masasabi po natin na talagang may doubt po talaga kung tunay po bang Kristyanidad ni Kristo ang dumating sa Pilipinas. Dahil ang dumating pong Kristyanidad dito sa Pilipinas ay dala-dala din po ng mga Kastila, na kung ano po ang estilo ng Roman Empire sa kanilang pananakop sa mga bansa na nais nilang sakupin, ay ganoon din po ang sistemang ginamit ng mga Kastila. Naglabas po sila ng krus, at kung hindi ka naniniwala sa krus,
ay espada po ang ipanlalaban sa inyo. So yan po ang question. Po, bagay, sabi nga po nila, para malaman po natin ang katotohanan pagkaminsan ay dapat po natin balikan ang kasaysayan dahil ang kasaysayan nga po ang siyang magtuturo sa atin kung bakit po tayo ganito sa kasalukuyan. Gaya nga din po ng kasabihan na kung hindi po tayo marunong tumingin sa ating pinanggalingan, ay hindi po tayo maaaring makarating sa ating patutunguhan. Well, meron po text dito, ano po? Di ko na lang po babasahin ang kanyang pangalan. Ano po? Ito, sabi po niya, Catholicism is synonymous to paganism because they both enjoy idolation of images and its festivities. They replace Zeus, Jupiter, Vishnu with Jesus Christ. Yan. Okay? So, yan ang sabi niya. Okay, meron pa rin pong isa rito. Mula naman kay Dennis Mohano. Sabi niya, Good PM, Saldi. What do you mean religious predator? Are you referring to the religious organization na nakikialam sa politika in particular and ang mga atheist, some text missing, ano? Okay, bahala po kayo kung ano yung iniisip po ninyo sa religious predator. Basta ang sinasabi ko po dito, batay po kay sa American for a Better Philippines po, ano po? Sa kanyang spokesperson po, si Engineer Arthur Bioy, ay malinaw po sa kanyang mga paliwanag nung una nating mga programa dito na nandito siya nagpapaliwanag na mga religious predator po ay maaaring ipaliwanag na sila yung mga grupo na kung saan ay hindi nila tinitignan na dapat na maging maigi ang kalagayang pang-ekonomiya ng mga kanilang taga-sunod. Ano po? Dahil madalas po nilang sabihin na mas mapalad ang mga naghihirap sa panahon ngayon dahil sa kinabukasan aanihin po nila ang buhay na walang hanggan. Dahil kung titingnan mo po, ang malinaw po ang sinabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo. Iyo po ba? Kung gusto niyo sumama sa akin, lahat ng pag-aari niyo, iwanin niyo at sumunod kayo sa akin. Diba? Ganun lang po. So, ibig sabihin, ay walang pinag-uusapan na ang bawat grupo ay magpayaman, kundi nandoon yung sinasabi ni Kristo na kailangan ang tunay na paglilingkod. Dapat kung ikaw ang nangangaral, ikaw ang magsilbi sa iyong mga disipulo, sa iyong mga tagasunod, at hindi ikaw ang dapat na pagsilbihan ng iyong mga tagasunod. Yan po ang orihinal na Kristyanidad ni Kristo. Nakikita po ba natin ang ganyang klase ng pangaral sa kasalukuyan? Ayan. Ano po? Okay, Dennis Mohano, sabi niya, Good PM, Saldi. Ayan, what do you mean religious predator? Are you referring to the religious organization na nakikialam sa politika in particular and ang mga atheist walang Diyos, walang Kristo? Di sino ang sinasamba nila? Di wala. Dennis, wala talaga. Kaya nga po sinabi ng almanak, meron po talagang taong mga atheist at walang Diyos. Ano po? So sila yung naniniwala na natural yung paglitaw ng mga tao. Pero siyempre, yan po ay kanilang paniniwala. Gaya rin ng paniniwala ng mga Kristyanidad. Ano po? Kaya nga po sinasabi natin dito, ano po, nais ko lamang pong sabihin at gamitin natin programa na hindi lamang po Kristiyano at Muslim ang nabubuhay dito sa mundo. Bukod po sa Kristiyano at Muslim, ay napakarami pa pong mga paniniwala ng mga tao na kinabibilangan din ng mga bilyong tao din. Ano po? Yan. Wala naman na kay, si Frank, Haring Herodes, ayan. Yun. Haring Herodes, tama. Haring Herodes. Nakikinig pala si Frank from Toronto, Canada. Yun. Si Haring Herodes nga ng Roman Empire. Ano po? Yan po yung talagang nagpapatay sa lahat ng mga lalaking sanggol nung panahon ni Kristo. Pero nakalusot pa rin si Kristo dahil siya nga yung Messiah na